Halos tumulo ng aking puso sa nakikita, Azulan. Mangha-mangha. Napakaramihan ng palasyong ito. Napakasayok at nakatungtong tayo dito. Hindi ka dapat matuwa. Dahil ngayon na ako nakiramdam ng awa sa ating sarili. Lalo na't nabubuhay pa lang ibang nilalang sa kinang ng kayamanan. Samantala tayo, ay mukhang kaawa-awa sa ating tribo. Mga panauhin, parating na ang mga samurai. Ipugay sa hara ng Lereo at Hatoria. Nazarka. Mabisala ang mga hara. Rama, sino ang iyong mga kasama? At ikaw, ano't tila hindi ka nagbibigay pugay sa amin? Paumanhin, Hara. At umaya ka naman. Nakipugay ka naman sa kanila. Holtre. Ngunit hindi kami naparito upang sayangin ang aming mga panahon sa mga ganitong klaseng pagpupugay. Lalo na't ang aming tribo ay sinalakay ng mga mananakop. At sa mga sandaling ito, habang kayo ay nagpapakasarap dito sa inyong palasyo, ang inyong mga kaaway ay tinangay ang aming mga katribo. Kaya ngayon, hindi namin alam kung ano naganap sa kanila. Kaya paumanhin mga diwata, kung wala akong panahon magbigay pugay sa inyo, ay tila kami ata ang naiipit sa pakipag-away niyo sa mga nilang dito. Jabe, maaari bang isaayos mo yung pagkakita? Baka nakakalimutan mo. Panauhin ka lang ng mga sabi. Gusto ko ang kanyang yabang at tapang. Gusto ko siyang paslangin, lapastangan. Kaunting hinahon pa rin. Engkantado. Paumanin ko ang tingin mo sa amin yung mga nagpapasarap namin. Ganun pa man, salamat sa iyong mga sabi. Umasa ka natutulungan namin kayo. Kahit na tila mga palalo ang tingin mo sa amin. Holtre, Hara. Sa tinura ng aking Adto Azulan, labis lamang siyang nag-aalala sa mga binihag naming mga kasamahan, kaya ganito ang kanyang pananalita. Kung ano ang kinalakas ng loob ng iyong Adto, yun naman ang iyong kinagalang. Kayo ang nakita ko sa kagubatan, hindi ba? Ano ang iyong ngalan, Engkantada? Ang ngalan niya ay Ariana. At tila pangalawa siya sa mga napili ng mga sagisag at Cassiopeia. Maaari ba ito ipakita, Ariana? Totoo nga! Siya nga ang napili ng brilyante ng hangin. Ang Isala, Ariana, maligayang pagdating dito sa Lereo.